Hallelujah. Yes, Jesus. Sabi sa verse, 1 Thessalonians 4:2. True Christian, true servant from Jesus. Ikaw ba tunay na tiwala ni Kristo? Question to pastor, ikaw ba pure true Christian na tiwala ka ni Kristo, ikaw pinili ng Diyos, mga pastor? Salamatan natin ang Panginoon sa oras na. Nalangin mo na ako. Panginoon, salamat sa oras na ito, Lord God. Itong mensahe, Panginoon, para sa mga pinili mo, Panginoon. Para sa pastor to, Panginoon. Lord, salamat sa lahat, Panginoon. Nakapa-share din ang aming mga bibig na para sa pastor, Lord God. Salamat sa aming payo, sa aming mahal na pastor, kung sino mga kaibigan namin na pastor, Panginoon. Kung nagkakamali sila, dapat payuhan lang sila, Panginoon, hindi sila husgahan, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Panginoon. Ang lahat sa iyo, Panginoon, hindi sa amin, Panginoon. Salamat sa mga pinili mo, Panginoon. True servant from you, Panginoon. Salamat, Panginoon, mga pinili mo sila, Panginoon. Salamat, Lord. Dapat igalang sa inyong mga tao, Panginoon. Igalang sila sa ilang member, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat sa inyong mga pagpapala. Salamat, Lord, sa pag-remind mo, Panginoon. Dapat igalang namin ang aming mahal na pastor, Panginoon. Hindi basta-basta sila husgahan agad, Panginoon, kung anong mga kamalian. Lahat nagkamali, Panginoon. Walay perfect sa tao, Panginoon. Lahat nagkakamali. Kahit pa mga pinili sila sa Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, na ikaw ang tunay nga pumili sa mga katiwala mo sa iglesia, Panginoon. Salamat, Panginoon, na igalang namin sila, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Diyos, sa iyong turo sa amin. Lahat ng mga member, igalang sila, Panginoon. Kahit man may mga kamalian, Panginoon, ang mga pastor sa iglesia na yun, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dapat igalang sila, Panginoon. Kasi mga pinili mo, Panginoon, ang pastor, Panginoon. Salamat, Lord. Kaya nag-aral sila sa maraming taon sa buhay nila. Sila nakaalam, Panginoon. Dapat din sila husgahan, Panginoon. Kung ang tao naghuhusga, Lord, ikaw rin nakakaalam, Panginoon. Sila nakakasala, Panginoon, hindi yung pastor, Panginoon. Salamat sa control mo, Lord God, sa bawat isa namin, Panginoon. Purihin ka namin sa mga leader sa aming simbahan, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, ang lahat, Panginoon. Baguhin mo ang aming mga sarili nga naa kami sa iyo, Panginoon. Tinataas namin ang iyong pangalan sa oras na ito, Lord God. I-share ko sa kadakila mo, Panginoon, sa buhay sa bawat tao, Panginoon. Kahit mga katiwala mo, Panginoon. Salamat, Lord, kaming lahat. Katiwala mo, Panginoon, hindi lang isa, Panginoon. Marami kami, Panginoon. Pero the best, ang pastor, kaya nag-aral sila ilang taon, 5 taon, 7 years, Panginoon, na nag-aral sila theology para sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pag-remind sa aming puso na dapat igalang namin sila. Dapat sila mahalin, Panginoon, kahit man anong mga kamalian. Kaya kami lahat nagkakamali din, Panginoon. Walay perfect sa tao, Panginoon, kundi ikaw lamang ang perfect sa buhay namin, Lord. Purihin ka sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. I-share ko sa oras na ito na dahil sa true servant, katiwala ni Kristo, sila mga pinili sa Panginoon. Alam mo, mga kapatid, sila, mga pastor, pinili ng Diyos. Tagal sila nag-aral. May 5 years, may 7 years, tingnan mo. Kaya igalang natin ang ilang buhay, ang ilang sarili, kahit nagkamali sila, hindi natin husgahan agad. I-share natin sa kanila kung anong mali o anong mang dapat gawin sa isang mga lingkod ng Diyos. Lahat mga lingkod ng Diyos, kanaka sa church, kailangan natin igalang din ang ating sarili na di tayo maghusga agad sa tao. Muni-munihan muna natin, ilagay natin sa ating pangisipan kung dapat ba natin ipaabot sa kanila, kung di ba sila nasasaktan. Ganyan ang mga tao nga naa sa Panginoon. Kung ang tao na nag-born again, baguhin ang iyong sarili. Hindi basta-basta ang tao na mga salbahe ang ugali. Kailangan ng isang tao, mga lingkod ng Diyos. Humble ka sa imong pagkatao. Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Humble ka. Hindi ka
salbahe ang ugali, hindi ka selfish, hindi ka hindi ka wise na isang Christian. Isip mo, tagal ka na nag-Christian, tagal ka nag-born again, ang tao, agad-agad mo talian yung tao para sumunod sa iyo. Hindi. Hindi, mali ka. Mali ka sa imong mga ginagawa din. Pag-isipan mo kung insakto bang iyong mga ginawa sa tao. Ikaw gani, makasalanan ka, maghusga ka pa sa ating pastor, sa ating iglesia, sa ating mga leader. Huwag. Ipag-pray natin sila. Pray without ceasing, pag-pray natin lagi. Hindi ka na nalangin kasi diretso ka lang dakdak sa imong kainisan sa tao. Nainis ka sa pastor, nainis ka sa lahat. Nainis ka sa isang leader. Maganda ba yun? Hindi. Hindi maganda para sa Panginoon yung ginawa mo. Baguhin na. Kung sino mang nakarinig ngayon sa aking mensahe, baguhin mo na imong sarili, kapatid. Kung sino man ngayon ang nakarinig, pasalamatan mo ang Panginoon na may nagparimahin sa iyong buhay na ikaw isang taong hindi kaya-aya sa Panginoon. Hindi. Hindi ka kaya-aya sa Panginoon sa mga ginawa mo na kusga ka agad. Hindi. Mali. Mistik ka, kapatid. Baguhin mo, ikaw isang Christian. Baguhin mo ngayon. Baguhin mo. Hindi ka yabang. Una pa lang, tinuturuan ka ni pastor. Ngayon, ginasindak mo na si pastor sa imong kabalian. Hindi maganda yun. May karma rin darating sa iyo. Ang Panginoon na maghusga sa iyo kung ano man ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Baguhin mo na ngayon. Alam namin na marami kang mga mistake sa buhay mo. Kaya gihusgahan mo si pastor. Dapat sumurinder ka sa Panginoon. Isurrender mo sarili mo. Totoo ba yan? Isurrender mo sarili? Isurrender mo sa Panginoon yung pagkukulang mo. Kasi naghuhusga ka ng tao. Sobra naghuhusga. Mamatay na yung tao. Husgahan mo pa. Di ka makonsensya. Namatay yung tao dahil sa iyong paghuhusga na kahit walang ginagawa. Wala bang karapatan ng tao na makagusto, nakakras? Gani ako, may edad na. May nagustuhan pa ako . Lahat kung tumibo pa ang ating puso, may ka pa. Humahanga ka pa isang tao. Ganun ang isang Kristiyano . Hindi kayo magsabi, ka pa. Yung mga bata pa. Dami pang crush yan sa buhay. Dami pang nakagusto. Pero, wala namang ginagawa, nakita ng masama. Mga salita man lang niya. Tapos, husgahan mo agad yung pastor mo. Hindi maganda yun. Kawawa yung pastor, walang ginagawa niya, husgahan mo agad. Ano ka ba, lingkod ng Diyos o hindi? Tagal ka na nagkristyano, hindi ka pa nagbago sarili mo. Baguhin mo na sarili mo. Tanggalin mo ng husgahan. Lingkod ng Diyos, pastor. Ilang taon nag-aaral sila, husgahan mo na agad. Ikaw walay control. Walay control sa sarili mo. O saan man banda nagkasala ang isang tao, dila ba o saan ba? Sabi ng Diyos, putulin daw ang nakakasala . Natuwa ka kung wala ka ng dila, wala ka ng bibig. Laplapan yung bibig mo. Tanggalin yung bibig mo. Kasi naghuhusga ka ng tao . Masama palang naghuhusga. Baguhin na natin ngayon. Tanggalin natin paghuhusga. Pag-pray natin siya. Para baguhin siya sa Panginoon. Ang buhay niya. Baguhin niya. Kung may mga nakita mo kamalian sa ating pastor, pag-pray natin. Hindi kayo husgahan natin agad. Nagkagulo yung simbahan kay husgahan mo isang pastor. Wala namang ginawa sa pastor mo. Kung sino man nakarinig ngayon, yung pastor nila na pinag-anuhan nila, pinagtripingan na, kahit walang ginagawa na, walang nakita nilang masama, tapos mga salita lang, pag-pray mo, kapatid. Para baguhin siya sa Panginoon. Pinili siya. Kapatid, pinili ang ating pastor o sino mga kilala natin na pastor. Mga pinili sila. Hindi ka dapat maghuhusga sa kanila. Ang Panginoon na. Kasi ang Panginoon nagpili. Hindi tayo nagpili na yan. Gusto namin yan. Dito ang magdala sa iglesia namin. Hindi. Ang Panginoon. Ang Panginoon. Mahalin mo ang isang pastor.